tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay tinatawag at inaanyayahan ng Diyos na paglingkuran siya at ang ating mga kapwa. Pero mahirap maglingkod kung wala kang pagmamahal at kapayapaan sa iyong puso. At isang hadlang ng ating pagmamahal, isang nagiging sagabal, kaya hindi tayo payapa sa ating buhay, ay ang ating mga galit, ang ating hinanakit, ang puot na nasa loob natin. You cannot give what you do not have. If you do not have love and peace in your heart, you cannot share that to people. Kung puro lang galit ang nasa puso mo, lilitaw at lilitaw yan. Yan ang mararamdaman, mararanasan ng iba. Yan naman, hingin natin ang grasya na tayo'y makapagpatawad sa iba para mapuno ng pagpapala ang ating buhay at parang ating buhay ay maging pagpapala sa iba. Sa napakaraming beses na kung saan, balik-balik pa rin tayo, di tayo kapagpatawad dahil hindi natin malimbutan mga masasakit na ginawa ng ibang tao sa atin. Tayo magpakumbaba, hilingin muna natin ang kapatawaran ng Diyos. Para sa pagtanggap natin ng kanyang banal na katawan at dugo, magkaroon tayo ng lakas na bitawan ang ating mga galit at inis. Tayo ay makapagpatawad sa iba at tayo ay lumaya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, binangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kami sinagip mo sa pagkaalipin, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo
kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa namin patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y hindi na niyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maiaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina, wala na ang isa. Maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang makapatid kung sino siya. Ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki tulad ng alipin. Ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugot ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati lieg niya'y pagpintas ng kolyar na bakal hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugot ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala sa buong lupain. Si Jose, ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol,
Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbibigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lokbutan. Huwag din kayo magdadala ng supot sa inyong paglalakbay ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan na nayon kayong dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan. Manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na yon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang tao sa bahay na yon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayan na yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung nahihirapan po kayong magpatawad, I suggest na basahin niyo po ang kwento ni Joseph the Dreamer sa Biblia sa Lumang Tipan. Kasi po ang buong buhay ni Jose na nananaginip ay isang mahabang kwento tungkol sa kung paano niya patatawarin itong mga taong nakasakit sa kanya. Joseph's whole life was an ongoing series of tests around whether or not he would forgive the people that have hurt him. Kailangan po niyang patawarin yung kanyang mga kapatid na mainggitin sa kanya. Wala naman siyang ginagawa, di naman po niya mapigilan na talagang favorite siya ng kanyang ama, si Jacob, pero hindi ito matanggap ng kanyang mga kapatid. Siya po ay tinapon sa isang hukay, pero kalaunan, binenta siya para maging isang alipin sa Ehipto. Kailangan po niyang patawarin itong babae na pinagbintangan siyang hinalay daw siya dahil hindi niya makuha yung kanyang gusto kay Jose na siya ay makipagsiping sa kanya, gumawa po ng isang bintang na hindi naman po talaga ginawa ni Jose. Kahit na hindi totoo, pinakulong po itong si Jose. Kailangan din pong patawarin ni Jose yung nakasama niya sa kulungan. Kahit na tinulungan po niya itong makalaya, napakatagal ng panahon na hinintay po ni Jose bago po siya makalaya. At kailangan pong patawarin ni Jose ang tatay niya dahil kahit na nawala siya, hindi man siya hinanap nito. Pero pagkatapos ng maraming masasama na ginawa po ng mga taong ito kay Jose, bakit nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na patawarin itong mga taong nakasakit sa kanya? Nasa unang pagbasa po ang sagot. Napagtanto po kasi ni Jose na lahat ng nangyari sa kanya ay plano ng Diyos para makasagip siya, para makatulong siya, makaligtas siya ng buhay ng iba. Joseph said, it was really for the sake of saving lives that God sent me here ahead of you. Joseph did not look at his pain, but Joseph focused on the purpose, the plan of God. That is why he can forgive these people, most especially his brothers, in hurting him. Kapatid, mahihirapan ka talagang magpatawad sa iba
Kung palagi mong tinitignan yung iyong dalamhati kesa sa dahilan ng Diyos. At yan din po ang pinapaalala ni Jesus sa atin sa nabasang ebanghelyo. Hindi tayo magiging epektibo sa ating misyon, sa ating pagmamahal, sa ating paglilingkod sa iba kung titignan natin palagi ang kasalanan ng ibang tao. Kaya nga po ang habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung hindi man kayo tatanggapin, kung hindi man kayo pakikinggan, ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paa. Ang alikabok ay tanda po ng ating sama ng loob. Habang may sama ka ng loob, kapatid, hindi ka talaga makakapagpatawad. At kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka makakapagmahal, hindi ka makakatulong sa iba, at hindi ka makakapagbigay ng kalwalhatian sa Diyos. What hinders you from loving, what stops you from serving, is your unforgiveness. Hindi rin magiging pinagpala ang buhay mo kung may sakit ka ng loob. Amen? At habang may sakit ka ng loob, lalo ka lang magkakasakit. Lalo kang makakasakit sa iba at hindi magiging masaya, maganda ang iyong buhay. Meron pong isang dalaga na pumunta po dito sa parokya. Siya po'y nagpapatulong dahil sobrang lungkot niya at depressed niya. Ang sabi niya sa akin, hindi daw po niya maramdaman yung pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. Kaya nagtanim daw po siya ng sakit ng loob ng hinanakit sa kanyang tatay. At sinisisi po niya ang tatay niya. Bakit hindi daw po siya nakapagtapos sa eskwela? Palagi po siyang distracted dito sa kanyang galit. Sinubukan po niyang magtrabaho sa mga fast food. Hindi po siya nagtatagal dahil wala siyang makasundo sa kanyang mga katrabaho. Wala din po siyang makaklose na mabuting kaibigan. Naging loner siya, naging antisocial siya. Sabi ko po dito sa dalaga, hindi kasalanan ng tatay mo yung mga masamang nangyayari ngayon sa buhay mo. Ang lahat ng mga masasama na nangyayari sa iyo ay bunga lang ng galit mo sa kanya. Anger destroys us from the inside. And anger destroys everything that is near us and dear to us. Cancer po ang galit eh. Anay ang sakit ng ating loob. Kapag hindi ka marunong magpatawad, lalong lalala ang buhay mo. But the more you forgive, the more your life will improve. God cannot promote you until you learn to forgive. Balikan niyo po ang kwento ni Jose dahil natuto siyang magpatawad dito sa kanya mga kapatid sa mga tao na nakasakit sa kanya. Saan siya nakarating? Ano ang naging posisyon niya? Naging kanang kamay siya ng hari ng Pharaoh. Sa Ebanghelyo, sabi po ni Jesus, maghanap kayo ng taong karapat-dapat at dun kayo tumuloy. At sino po ang taong karapat-dapat na tinutukoy ni Jesus? Sila yung mga taong may malinis na puso. At anong malinis na puso? Sila yung mga taong walang dinadalang galit o hinanakit. Ibig sabihin, kapag marunong kang magpatawad, ang pagpapala ng Diyos, ang kapayapaan ng Panginoon ay mapapasayo. Amen? What prevents us from receiving God's blessing and His peace is our unforgiveness. Magandang itanong po ito. Sino pa ba yung mga taong hindi ko mapatawad? Sino pa ba yung mga taong palagi kong inaalala, tinatandaan? Dahil hindi pa rin makalimutan ng aking puso. Ako'y kanilang sinaktan. Kapatid, panahon na para magpatawad, para ikaw ay maiangat ng Diyos. Pwede kang magpatawad kasi binibigyan ka ng lakas, ng grasya ng Diyos para magpatawad. Pwede kang magpatawad kasi ang Diyos palagi ka pinapatawad. Yung tinanggap mong pagpapatawad ng Diyos, sana maipagkaloob mo naman sa iba. Sabi ko nga, you cannot give what you do not have. You have received forgiveness from God. It is yours. So please, give it also to others. Ang paghihirap mo ay kasama sa magandang plano ng Diyos. At para makapagpatawad ka ng mabilis, kailangan mong unawain lahat ng nangyari sa iyo na mahirap,
masakit, ay kasama sa mabuti at magandang plano ng Diyos. Look at God's plan. Look at God's purpose rather than your pain. And then you can quickly and easily forgive. The more you forgive, the more you will be more blessed, and the more that your life will become a blessing to others. Amen. Tumayo po tayo. Tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakakabatid. Itaas natin ngayong ang ating panalangin sa Diyos na siyang nangangalaga sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na mag-aanyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagpadala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanang kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Panginoong Hesukristo, inampon mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagahan ang maraming biyayang ito habang tinataas namin sa iyo ang aming panalangin sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa katurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawa sa aming dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw sa aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman maidaragdag,
sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami rin naman iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Awan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabangan ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Your life cannot become better unless you forgive. Kaya lalo po kayong nagkakasakit, kaya lalo kayong nababaon sa utang, nahihirapan, kaya lalo kayong nag-aaway mag-asawa, kaya hindi nag-i-improve ang karir nyo, baka sa mga ibang bata dyan, di nakakapag-aral ng mabuti, ay dahil mayroong tinatagong galit, puot o hinanakit. Our life cannot become better unless we forgive. If you do not forgive, you will become bitter. Paano ka makakapagpatawad? Do not look at your pain, but look at the purpose of your pain. Hindi naman hahayaan ng Diyos sa ikaw ay dumaan sa mga problema, sa mga pagsubok kung walang mabuting dahilan. Kamukha ni Jose. Yan ang kanyang napagnilayan. Okay lang sa kanya, napatawad niya, siya ay binenta bilang alipin, pinagbintangan sa isang krimen, kinulong, nakalimutan sa kulungan, pero itong lahat ay ginamit ng Diyos para maligtas din ang kanyang mga minamahal. So, look at the bigger picture, my dear friends. Believe and trust God that God has allowed you to experience that pain for a higher purpose. Pag ikaw ay naniwala, nanalig, nagtiwala sa Diyos, mas madali kang makapagpatawad. At pag meron kang pagpapatawad sa iyong puso, mas matatanggap mo pang mas maraming pagpapala at biyaya ng Diyos. At ang buhay mo ay sasaya at gaganda. Let that be our prayer today. We ask God, Lord, may I discover your good plan, your good purpose
for this pain, for this hurt. And may I receive your grace to forgive so that I can be blessed once again. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.